Kabilang po sa mga binanggit na prioridad ni Pangulong Noynoy Aquino sa kaniyang unang State of the Nation address, ang paglikha ng maraming trabaho at pagpuksa sa korupsyon. Matapos ng 5 taon, lumabas sa mga datos na marami namang nalikhang trabaho. Pero ang kampanya kontra korupsyon ng Pangulo nabahiran ng ilang kontrobersya. Balitang hatid ni Rafi Tima. Paalala lang po, una sa ating plataforma ang paglikha ng mga trabaho. At nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Lalago lamang ang industriya kung gagawin nating mas malinis, mas mabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga gustong magnegosyo. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, 2.9 million ang kabuang bilang ng trabahong nalikha sa ilalim ng Administrasyong Aquino hanggang nitong Abril. Halos ganito rin ang bilang ng mga dumagdag sa labor force ng bansa. Pero sa State of the Presidency o SOP ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, bahagyang gumandang sitwasyon sa employment, unemployment at underemployment rate mula 2010 hanggang Enero ngayong taon. Employment picture improved, but underemployment not so good. Bagaman ilang taon din pumangalawa ang Pilipinas sa China sa taas ng growth rate at nagtaasan din ang investment ratings ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Aquino para raw sa mga dayuhang mamumuhunan, marami pa ang kulang. Bad infrastructure and transport infrastructure, land, water, and sea, and the peace and order situation and our big problems with the business sector. Sa isyu naman ng korupsyon, malinaw ang gustong mangyari ng Pangulo. Sabi nga niya sa kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Sa administrasyon po natin, walang kota-kota, walang tongpats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Pero unang sigwada pa lang ng anti-corruption drive ng Pangulo, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang kanyang Executive Order No. 1 na layong imbestigahan ang mga alegasyon ng korupsyon sa pamumuno ng kanyang pinalitang Pangulo. Sa ilalim naman ng kanyang administrasyon, nabuko ang bilyong-bilyong pisong pork barrel scam at nasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ang 3 senador at ilan pang personalidad. Nakasuhan din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at iba pang sangkot umano sa katiwalian. Pero puna ng iba, sa kabila ng ipinagmamalaking tuwid na daan, ilang malalapit sa Pangulo ang nadawit pa rin sa alegasyon ng korupsyon. Kaya naman kahit umano malinis ang pangalan ng Pangulo, nadudungisan pa rin ito. Ito yung malaking sakit niya, no? A misplaced loyalty to select friends, allies. When you have that kind of presidential style of leadership, it's bound to damage any reform process. May 1 taon pa ang Pangulo para mapaganda ang estado ng ekonomiya, transportasyon, foreign policy, electoral reform at peace and order bago humalili sa kanya ang sinumang mananalo sa eleksyon 2016. Rafi Tima, GMA News.